Mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po tayong papanoorin video mga kaibigan, circulating online. And guys, I want you to be critical on this one. Let's be objective at tingnan po natin, base sa datos, base po sa kung anong basehan meron po dito. At atin pong suriin mga kaibigan, regardless of our affiliation, kung sino man po ang ating sinusuportahan. Pero let us all be fair dito sa atin pong makikita and saliksikin po natin mga kaibigan. Let's go! Tila nasanay na tayo, basta proyekto ng gobyerno, kaya may tongkats ito. Pero wag namang garapalan. Tulad nitong basketball court na pinagawa ni Mayor Baste Duterte sa Barangay Tamayong, Davao City. Tumataginting. Alright, basketball court daw, no? So makikita natin dito, meron ng court, merong mga poste na naitayo. Pero makikita natin dito, ang halaga na nakalagay is 13 million pesos. So ano ba to? Tapos na ba tong basketball court na to o mayroon pang i-improve dito? Let's see. Na 13 million pesos daw ang halaga nito. Saan nilari ang poste niyan? Sa ito? Bakit naman ang bubong yan ay gawa sa mga solar panel? Ayan, eto na nga. So, judging it dun sa kung ano yung nakikita natin, if that is 13 million, objectively speaking, medyo parang hindi siya pang 13 million mga kaibigan. Siguro mga nasa around 2 or maximum 3 million pesos lang. Wala man na itong stage kung sakaling magdaos ng ibang event. Yes. Okay. Stage. Tapos ito pa. Beach ay 6 man lang para sa mga manonood. Yan. So stage. Tapos itong mga upuan para sa mga spectators mga kaibigan. Kasi karamihan din ng mga basketball courts, lalo na dito sa Manila, although hindi ganun kalaki ang allotted budget, may makikita na kayong entablado, may makikita na kayong mga upuan sa gilid kasi parang multi-purpose na din siya, hindi lang siya laruan. Pwede kang magdaos ng event doon, 'di ba? Pwede kung merong feeding program, kung merong mga magsusumba, ayan, doon na. Syempre kailangan elevated yung parang maglilid, 'di ba? So nakita natin kanina, yun ang tanong diyan. Tapos na ba 'yon? Finished product na ba 'yon? Kasi kung yun lang, I don't think aabot ng 13 million yun, to be honest. Panoorin pa natin. Komento ng ilang netizen, mabuti pa raw ang kanilang court na sa halagang 2 million pesos ay may stage at bakit na may CR pa. Ayan. Well, totoo yun mga kaibigan kasi ikukumpara mo dito sa Manila yan, sa Makati or lalo na sa Makati mga kaibigan, na yung mga basketball courts mga kaibigan, hindi lang court, may stage na, may mga upuan pa, may CR pa, may office pa. Kasi syempre, yung mga maintenance, yung mga tatao doon para panatilihin yung kaayusan, panatilihin yung tawag dito, yung kuryente, yung tubig, yung maintenance people, meron silang pinupwestuhan. Parang yun parang court lang 'Di ba? Parang sige, open for public lang. You can play anytime you want. Pero parang asaan yung, 'di ba? Yung mga basic necessities. Malayo siya sa kung ano man yung basic na courts, basketball courts na itinatayo dito sa Manila. Well, pag ganito I think subject to for auditing, no? Nako, pag ito nasilip ng let's say Commission on Audits or baka nasisilip na nga kasi imposible naman hindi ito lalabas nang hindi to umabot sa kinauukulan, talagang mapapagpaliwanag kung sino man ang gumawa nito. Baste, para sa iyong halaman, ito ang sample ng mga basketball court na may halagang higit 10 milyong. Yes. Well, to be fair naman, merong mga ganyan sa Taguig, merong mga ganyan sa Makati at sa mga katabing lungsod pa sa Maynila, Caloocan, itong San Juan. May mga ganitong pasilidad na tama naman yung sinabi ng video narrator, in fairness, na sa halagang 10 milyon and up, ganito na po yung mga makukuha nila na mga quality, mga kaibigan ng basketball courts, no? Yan po ay, po yan, may katotohanan po yan. Kasi kung sa materialis lamang, kung ganun mga poste na baka lang, tapos ganung bubong, tapos, diba, sementohin mo lang ng ganun, naabot ba ng 13 million yun? Baka malaki na yung dun yung 2 million dun. Materialis pa lang, pero syempre, kailangan mo ng mga manpower dyan. Sabihin na natin mga 2.5 to 3 million. Yung ganun, yung nakita natin kanina, yung nasa Davao. Okay, so, sana hindi pa tapos. Sana meron pang improvement yon. Pero based on what we saw dun sa mga comment section, mukhang yun na talaga yun.
Panoorin pa natin to. Piso, Pulido, Materiales Fuertes. Isa na namang itong ehemplo ng kasakiman ng mga Duterte. Matatanda ang dami ng binatikos si Congressman Polong Duterte sa paglustay ng 51 billion pesos na budget sa mga proyektong tulad ng Disaster Operations Center na ito na tila yari sa pinagtagtitag Tenyero. Nako, yun lang. Alright, so yun nga po mga kaibigan, yun yung mainit na usapin bago pa itong ICC versus Digong, bago pa itong Kibuloy SMNI, tawag dito yung kanilang issue mga kaibigan at hanggang sa pag-aresto nito ni Kibuloy. Ito po yung mainit na issue dati kasi 51 billion nga yung inabot dati na allotted budget for Davao for itong si Polong Duterte. Well, syempre nung nakaupo pa yun dun yung kanyang ama. Dahil nga ngayon po ay tinapyasan na yung budget po nila mga kaibigan. Well, sa 51 billion na allotted budget for Davao, nakakalungkot naman kung ganito po yung mga output ng mga ipinagawang mga infrastructure para sa Davao, para po sa mga kababayan, mga kaibigan natin taga diyan, no? So, 'di ba? I think this has to be audited eh. Taga 11.5 million pesos. Nariyan din ang flood mitigation structure sa Davao River na binadget na lamang ng 19.25 million pesos. Kung ito totoo, 19.25 million, parang asaan dito kung may rehabilitation na ginagawa kagaya dito sa atin sa Manila, 'di ba? Yung rehabilitation ng Pasig, may makikita ka eh, 'di ba? So kung 19.25 million ito, asaan yung, 'di ba? Correct me if I'm wrong, yung mga taga Davao, 'di ba? Sige nga kung talaga bang merong tawag dito, construction of flood mitigation structure Davao River, Barangay 19B, Davao City. Yung mga taga diyan, can you comment kung meron po bang tawag dito, kayong naramdaman diyan na pagtuunan ng budget na 19.25 million para po sa rehabilitasyon ng inyo pong ilog? Hindi ba? Or ng inyo pong yung inyong flood system, mga kaibigan. Well, tuloy natin. Hindi na nagpapaligsahan si Baste at Polong kung sinong mas maraming makukurakot sa gobyerno. Pero kung pagnakaw sa kabang bayan ang pag-uusapan, marami pa silang kakainin bigas kumpara sa kanilang kapatid na si Inday Sara. Sinaid lang naman ito ang 125 million peso budget ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw. Ayan, isa pa ito sa naging talagang mainit na usapin nung nakaraan, I think end of 2023. Kasi sa loob ng 11 days, yung 125 million di umano ay nagamit at wala pong kaukulang parang paliwanag or linaw kung saan po ginamit itong budget. Yan yata, if I'm correct, no, yung sinasabing confidential funds or hindi na kailangan pang i-discuss kung saan ginamit, no. Pero syempre, as an ordinary citizen na nagbabayad ng tax, 'di ba? Parang you owe it to us, yung mga government officials, na ipaliwanag sa amin saan ginamit itong mga allotted budget, ano? Kasi pera ng tao 'yan eh, pinaghihirapan nila 'yan eh. Ngayon, kung sasabihin, hindi, confidential kung saan ginamit, hindi na kailangan sabihin. 'Di ba? Nakakalungkot naman 'yan bilang isang mamamayan na lumalaban ng patas, 'di ba, nagbabayad ng buwis, at pagkatapos malalaman halimbawa na walang kasiguraduhan kung saan nagamit yung perang aming pinaghirapan. 'Di ba? Brothers, watch and learn. Okay. So yun mga kaibigan, once again yung mga videos po na yan circulating online, let us all be objective and fair. Sabi ko nga regardless if supporter nila kayo or what, or critical nila kayo, tingnan nyo yung mga datos, tingnan nyo yung mga facts. Okay, itong pinagawa na ito, sige, magtatanong ako sa isang engineer, experienced engineer, talaga bang aabot sa ganitong presyo ito? Para malaman din ninyo at makumpirma ninyo kung may katotohanan, kung may anomalya ba, kung may mga irregularities ba, at may katotohanan ba itong mga lumalabas na mga balitang ito. Kasi kung yan po ay talagang may katotohanan, tunay nga naman pong nakakalungkot. So sana, ito po mga kaibigan, I hope na kung ako, marami din akong kaibigan taga Davao, I hope na ito po ay, sana hindi pa yan tapos, may improve ba yan? At kung yan po ay finished product na, kagaya ng mga comments na nabasa namin, sana po itong si Mayor Baste ay magpaliwanag kung yan na ba talaga yon, at ipaliwanag niya, iliquidate kung yan po ba talaga ay tutugma dun sa allotted budget na inilaan po para dyan sa basketball court na yan. And
the rest ng mga projects na binanggit po dito sa video na ito. So again, this is Silver Voice TV, encouraging everyone, maging mapagmatsyag po tayo mga kaibigan. Saliksikin po natin, wag po tayo maging blind follower, wag po tayong, sinusuportahan ko sila supporter ako, kahit anong gawin nila, dapat, di ba, suporta lang ako. Paano pag mali na yung sinusuportahan? Di ba? Hindi ko sinasabing mali na agad, hindi ko sinasabing tama dito. Ang sinasabi ko mga kaibigan, maging mapagmatsyag po tayo, maging critical po tayo sa ating pong pagsuporta mga kaibigan. Kasi minsan, sa sobra nating pong pagsuporta, hindi natin namamalayan, mali na, ipinaglalaban pa. Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyong lahat.